30 years ago, 25 years ago, nandun ako, naglalaro ako sa amin ng Jolen. Yung lugar kasi namin, hindi ka naman bawal mangarap doon. Pero medyo in-expect na doon ka na. It shows a truth na hindi masamang mangarap. If you just put your heart into it, you can make it happen. Ipokrito ako pag sinabi kong, ay, nangyari lang. Siyempre, ginalingan ko talaga. Ano yung earliest memory mo na, hindi, meron pa tong iba. There's something more. Pwede pa to. Nagsimula na yun, may pupunta sa bahay nyo, papag-drawingin ka ng cell sa Manila paper. Nung una, libre. Tapos susunod, may dala ng turon. Doon ko rin naisip, may trade siya. Okay, baka pwede ko tong maging way of living. Sa tingin mo ngayon, sa panahon ngayon, ano ang pinaka nagse-separate sa mga artists na striving versus artists na struggling? Hey guys, welcome back to Small Talk, Small Conversations with Huge Impact. My name is Alec Cuenca and I'm your host. Pero bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa inyong lahat na nanonood at sumusuporta sa podcast na to. I'm so happy and I'm so grateful for each and every single one of you. Lalo na sa mga tao nagko-comment sa YouTube. Araw-araw mayroon ako nakikitang comments from the YouTube channel. I'm so happy. Sa mga nanonood sa Spotify, maraming salamat. But also, bago tayo magsimula, quick favor lang kasi almost 90% ng nanonood sa inyo hindi nakasubscribe. So please help us subscribe nyo. Kasi pag nag-100K kami, mag-outing kami ng team eh. Kaya tulungan nyo kami maabot yun. So, but before that, let's get into this podcast. This episode, sobrang excited ako kasi I think for most of the people that I'm working with, especially sa mga nasa creative industry, etong pangalan, ang pag naririnig nila itong pangalan na to or pag nakikita nila to sa mga content nila, talagang sobrang inspired sila at sobrang sinishare nila sa akin yung mga content. A lot of artists look up to this person, really inspiring person. But I'm just so blessed to have this opportunity na makakwentuhan siya at mas malaman ang meaning at mas malalim na kwentuhan about his life. But I'm just so happy kasi etong taong to, nag-reach out kami ng December, medyo hindi nagtugma ang sked. Pero happy ako kasi ngayon nandito siya for work at siningit na namin, naisingit niya ako sa schedule. But this person that we have here on the show is someone who's an artist, staying sa States but really taking the time to inspire and impact the creative industry dito sa Pilipinas. He just recently did a talk at Grafica Manila and he's done countless of amazing works na probably hindi mo nakikita pero nakita ko to sa Fully Book and talaga na-inspire ako na sabi ko, grabe, isang Pinoy kayang mapunta dito sa Fully Book and na-inspired na ako magsulat. But let's all welcome to the show Jeloy Concepcion. Jeloy, bro, thank you so much. Grabe naman yung intro, parang ChatGPT. De joke lang. Ang lapit parang masyadong kinabahan ako Biro lang. Man, thank you Yeah. Thank you. Buti nagkatugma tayo ng oras sakto. Bro, maraming salamat. Pero ang una kong gusto malaman, you did the talk sa Grafica Manila. Anong ganap doon? Yun ba ang pinaka-pinunta mo dito? Yeah, yun yung nagpa-uwi sa akin this March. March ngayon, no? Yeah. Pero, okay siya. Actually, kinabahan ako kasi parang mga graphic designer yung madalas na nandun. Animator, more on parang illustration-based siya So, hindi ko rin alam ba't ako pinapunta doon as a photographer. Yeah. Pero solid kasi yun doon din ako nag-umpisa graffiti, street art, tapos wala lang. Nung bata ako parang naisip ko, parang solid kung magsalita dito Yeah. Actually, nakakatawa kasi sinulat ko 5 years ago. Gusto ko mag-TED Talk. Pero wala, hindi nangyayari. Ako sa TED Talk. Ano ba yan? Dahil hindi ba ako nag-English? So, ayun, nung yung Grafica, sabi nila, okay, 3,000 attendees. So parang, yun, first time ko na ganun karami yung manonood. Yeah. So, okay lang din. So, okay lang naman. Pero ako, kasi napakinggan ko yung podcast mo with Dog Proc. And for for I think most of the people na nakikinig ngayon, they know the story na nagsimula ka talaga from like, this is just something na
parang natural sa'yo. Yeah, Pandakan, tama, Oo. sa Pandakan. And then, ngayon nagsasalita ka sa Graphica Manila. Ano ang, parang so far, anong nare-reflectan mo sa journey mo of you becoming an artist and now inspiring others? Ano nga hindi ko nga siya hindi naman ako natatawa, no? Pero mahiwaga pa rin sa akin pag sinasabi na yung inspiring or nakaka-inspire. Hindi ko siya sinasadya naman eh. Alam mo yun, kinikwento ko lang talaga yung nangyari. Kung ano nangyari, kung paano ko, anong mga ginawa kong paraan, mga ganun. Pero kumbaga hindi ako nagpupunta sa isang event para, i-inspire ko kayo lahat. Alam mo yun, parang kikwento ko lang talaga kung anong nangyari. Pero wala, I guess kung bata rin ako tapos napanood ko yung sarili ko ngayon tapos bata ako, baka masaya ako kung ganun yung mararamdaman ko na, uy, pwede pala yun. Alam mo yun? Yeah. Kasi kahit ako sa sarili ko, natatawa rin ako na parang, wala, siguro sa Amerika, pag may kausap ka na parang malalaking tao na natatawa ako na parang, ang galing no, kausap ko sila ngayon. Pero parang, alam mo yun, 30 years ago, 25 years ago, nandun ako, naglalaro ako sa amin ng Jolen. Tapos, yung lugar kasi namin, hindi ka naman bawal mangarap doon. Pero medyo in-expect na medyo doon ka na. Alam mo yun, lumaki ka doon ka na magtatrabaho, yun na yun, parang ganun. Pero, wala lang. Mahiwaga siya sa akin na kung saan ka napapadpad, ganun. So, tingin ko malaki rin yung epekto nung kung saan ako nakatira dati. I mean, for sure. Ngayon, I think not only na dito sa Pilipinas that we love people or hearing that story, but it shows a truth na hindi masamang mangarap. It shows a truth na hindi, kahit saan ka, like if you just put your heart into it, you can make it happen. I think out of all the successful people that I talk with, ikaw yung may pinaka-vibe na parang hindi mo naman talaga pinlano na magiging successful ako or parang ito yung parang, or is it pinangarap mo ba talaga siya? Or is it more of like, di natural lang, it just happened, it's more for the art and now people know you because of it? Hindi. Siguro, ipokrito ako pag sinabi kong, nangyari lang. Alam mo yun? Siyempre, ginalingan ko talaga. Alam mo yun? Pero, siyempre, mas bata ako. Na-feel ko naman na yun, meron akong yabang na nasa sarili ko lang. Hindi yabang towards sa iba na tatalunin kita or something. Pero, meron akong confidence na, wala, pakiramdam ko, maliit pa yung lugar. Parang, kaya ko pang umusog palabas doon sa kung saan. Alam mo yun? Palabas sa looban nyo. Alam mo yun? Na tapos sa school, makikilala ka outside the school. Paglabas mo ng college, kaya ko ba to? Kaya ko ba tong, hindi naman i-conquer, pero kaya ko bang maging someone dito sa lugar na to? Tapos paglabas mo ng college, punta ka ng outside world, trabaho. Kaya ko ba to? Mas malaki na. Diba? Lahat na ng magagaling nandyan sa Pilipinas. Tapos lalabas ka ng Pilipinas. Buong mundo na. Amerika. So, tinatry ko lagi lang na, alam mo yun, parang, kaya pa ba? Alam mo yun, hanggang saan ba pwede? Parang ganun. Grabe. Pero yun, lagi naman akong, dati pa naman meron na ako nafe-feel na sa sarili ko naman na parang, hindi ko ma-explain pero naliliitan ako dun sa lugar. Alam mo yun, parang meron pa dyan, meron pang parang iba. pwede pa, parang ganun, ganun. Sige nga, like take me, can you walk us through nung bata ka? Like ano yung earliest memory mo na parang hindi, meron pa tong iba, there's something more, like pwede pa to. Siguro mga nakakatawa lang, no? Kunyari, nung bata ako, mahilig ako mag-drawing, yung mga cartoons. Tapos pangarap ko maging cartoonist, yung sa mga Cartoon Network, ganun. Tapos, ayun, siguro high school, nagsimula na yun, may pupunta sa bahay nyo, papag-drawingin ka ng cell, yung mga ganun, sa Manila paper. Tapos, or yung kung ano-anong mga assignment ng mga anak nila.
Nung una, libre. Tapos susunod, may dala ng turon. Yung mga ganon na parang... Doon ko rin naisip, may ano siya, may trade siya. Yung ginagawa mo, yung talent mo na hindi galing sa'yo. Baga, libre mo siya nakuha di ba? Yung talent mo Libre mo siya nakuha pero may trade siya. So, ibig sabihin nun parang, okay, baka pwede ko tong maging way of living. Ayun, so yun, sinabi ko sa nanay ko, gusto ko mag-fine arts. Ilang taong ka nito? Ano na yun? Yung magka-college. Okay, ka-college. Ayan, tapos kasi nga, mahirap yung fine arts. Hindi naman kami kapos na kapos, pero alam mo yun, hindi rin siya sa amin, yung sa family, sa angkan namin, hindi rin siya yung may nag-art lang bigla. Alam mo yun? Kasi di ba, privilege na yung mag-art para sa akin Yeah. Mag-aaral ng art Kasi yung mga generations before me, or sa atin, di ba, madalas OFW, Doktor, trabaho talagang ganun. laborer. Yeah. Di ba? Para magsabi ako ng gusto ko mag-fine arts. Ganun. So baka, pero masaya ako kasi yung nanay ko parang lang sila, yung parents ko. Sige, kaya natin yan. Yeah. Yung daddy ko nga gusto niya pa architecture para mas yung... Mas professional. Or mas kikita ka siguro, parang ganun. Pero wala, ako parang mas trip ko yun So alam mo agad na fine arts ang ititake mo? Oo wala ako ibang trip Sa totoo lang, drawing lang yung ginagawa ko Tapos, nung high school, nag-basketball din ako. Pero, mas, yung drawing Yun na yung naging, ko nun Yeah. Actually, boring ako nun nung bata ako kasi hindi ako sumasama sa mga, inom tayo. Yung mga ganun na high school. Tapos, wala, hindi rin ako nag-girlfriend. Kasi, pag-uwi ko, mag-drawing lang ako. Tapos, or mag-basketball ako. Mga ganun, tatambay na ako sa labas. Ganyan. So, araw-araw yun, parang excited ka lang umuwi tapos mag-drawing ka, ganun? Yeah, ang regalo, siyempre, nasa labas ka, naglalaro ka. Kasi yung nanay ko, nagtatrabaho siya sa, sa Maynilad ba yun? Parang, basta yung sa tubig. Manila. So pag umuwi siya, tas nakita ko na siya sa malayo na may envelope. Ang saya ko na kasi kumukuha siya ng mga bond paper na Sa sobrang office nila? kapal. Na nakatulong yun sa akin kasi hindi ako naglalapis. Gustong-gusto ko pag ballpen na. So pag may mali ako, palit na. Kasi nga, ang kapal ng ang dami ko laging Hindi ka stash ng magtitipid. papel. Pero yun lang yung trip ko. Wala akong iba. Hindi ako mahilig magbasa. Hindi ako mahilig mag-computer. Yeah. Yung mga Counter-Strike, yung mga Talaga? ganun. Hindi. Banu nga ako sa ganun So yun lang. Yun So alam ko yun na yung pupuntahan ko. Okay. More or less. I think isa kanina mo pa nababanggit, si mother mo, mama mo, na parang naging instrumental siya sa kung nasaan ka ngayon. Oo, Parang naman. vital part talaga siya doon. Ano yung mga lessons o ano yung mga advice na nakuha mo sa kanya kaya ka nagkaroon ng lakas ng loob to pursue itong passion mo? Madami. Pinakauna siguro, yung pinakauna talaga, huwag ka talagang madaya. Alam mo yan? Parang yan, pinaka-base ko yun Na alam mo yan, huwag kang... Basta gawin mo ng tama yung gagawin mo. Huwag kang madaya, huwag kang mandadaya, huwag kang... Kumbaga, yun yung pinaka-baseline para sa akin na... Di ba? Ang pangit kung may mapunta ka somewhere tapos dinaya mo. Alam mo yun? So parang... yun lang. Tsaka marami. Yung mga... Kunyari, yung camera mo, yun yung magdadala sa'yo sa kung saan-saan. Yun na yun. Di ba? Yeah. Yun daw yung passport ko. Kaso di niya nabanggit yung pocket money ko. Kulang to Kaya pag nangingibang bansa ako nun, talagang punks din yung kung kung paano ko natatawid yung yung mga bansa na pinupuntahan ko Yeah. Okay. I'm sure may a lot of photographers are listening right now, artists, creatives, young ones na parang, shucks, pwede nga pwede nating mas ma-explore, pwede tayong mas lumaki as a creative person. Take me back to yung sa trabaho na. So eto na, pagkatapos mag-college, tapos bulaga graduate na, eto na, kalaban mo na lahat. Yeah. Pagpasok mo, again, did you feel na parang
Kasi I think yung sa drawing mo, parang nakita mo na, oy, galing ako dito ah. Yeah. Pagdating sa trabaho, paano naman yung experience yun? As a creative, did you see it na, oy, medyo may talents nga ako or kaya kong makipagsabayan kahit kanino? May self-belief ba? Or is it more of like, ay na, gagaling ng mga tao dito ah. And how did you deal with it? Siguro kailangan mapag-aralan yung kabataan ko, no? Kasi confident lang ako eh. Paglabas ko nung school, yun nga yung sinabi sa akin ng una kong boss, si Patricia Evangelista. Doon ako nagtrabaho sa kanya eh. Dapat di niya ako tatanggapin as intern. Kasi daw, ang yabang ko daw sa interview. Talaga? Na parang kala mo, malupit talaga. Pero sa totoo lang, pero naramdaman ko rin yun na parang, oy, iba na to ah. Kasi paglabas mo ng school, ano na eh, hindi mo nakalaban yung, hindi man kalaban, pero colleagues mo na hindi lang yung kabatch mo. Lahat na. So may mga gatekeeper, may mga magagaling din na mentor, tapos lahat ng magagaling sa school nila gumraduate na rin. So alam mo yun, para kayong pinakawalan sa choral eh. Parang ganun eh. Iba 10 years, 20 years experience, gano'n. Oo, so sabay-sabay na kayo, di ba? Parang magagalit sa'yo kasi kinuha mo yung racket ng dapat 15K, kinuha mo ng 2.5 kasi wala kang pera. Pero galit sila, pero parehas din yung output nyo. Alam mo yun na parang may mababad trip talaga sa'yo. Pero matututunan mo naman siya eh, along the way. Pero yun, maraming wake up call na parang na yun nga na mas professionalize mo yung sarili mo. Kasi paglabas ko medyo punk ako na punks talaga na. Anong punks? Paanong punks? May BIR, hindi ka makailangan yan eh. Ano ba yung mga ganyan? Mga portfolio, yung mga ganun. Pupunta ka ng meeting na naka-t-shirt ka lang, yung mga ganun. So, natutunan ko rin na kailangan mo ayusin yun. Website mo, yun nga, yung mga legal na, mga tax mo, ganyan. Kailangan mo siya ayusin. Hindi na siya talent based alone. Hindi na. So, marami ka nang kailangan ayusin. Lalo na ngayon, na hindi na lang siya talent talaga. Yeah. May kasama ng yung persona mo, yung alam mo yun. Sige nga, ayan ang next question ko. Sa tingin mo ngayon, sa panahon ngayon, ano ang pinaka nagse-separate sa mga artists na striving versus artists na struggling? Mahirap ah. Pero weird kasi ngayon eh, kasi ano na siya eh, may factor na yung social media, 'di ba? Doon nagkakaroon ng feeling ko ng conflict kasi parang ngayon, parang napapansin ko kailangan yung artist siya na rin yung personality. Alam mo yun? So, nagkakaroon ng, hindi ko siya sinasabing mali, pero ang gusto ko lang sabihin, yun yung parang game ngayon, yun yung wave ngayon eh. So, maraming nahihirapan na mag-adjust kasi nga, mahiyain or wala, talagang ayaw lang nila yung gawin. Alam mo yun, kasi hindi mo naman mapipilit eh. Di ba? So, may mga ganun, pero marami pa rin namang opportunities na hindi mo kailangang na maging nasa harap ka ng camera or gumawa ka ng content or kung ano man. Marami pa rin eh. Pwedeng may nagre-represent sa yung galleries. Pwedeng meron kang nagtatrabaho ka sa isang news outlet, yung mga ganun, para maging photographer or in-house ka sa mga ganitong editorial na mga magazine or ano. So parang ganun. Pero syempre, ayun, yun yung napapansin kong ngayon eh. So parang may advantage. Yeah. Pero parang it's not bad, it's not wrong. Pero the game is pag meron ka talagang, parang if you're out there, as the personality, mas marami kang opportunities na it's just the game, how it's played right and now. ano rin yun, tingin ko, hindi rin forever yun. Alam mo yun, umiikot naman lahat eh. Yeah. So magbabalik, feeling ko magsasawa rin mga tao sa, bakit na pinapakinggan? Alam mo yun, na parang, di ba? Lalo na ngayon, puro AI, yung music, may AI na rin. So feeling ko yung mga tao, magbabalik sila sa sino yung gumagawa na handmade, yung mga craftsman,
pupunta yung mga tao sa mga gig. Yeah. Di ba? Kaysa yung gusto na nila ulit sa labas ng cellphone. Alam mo yun? Parang feeling ko babalik siya. Okay din. Hindi, totoo. Naniniwala ako dun. Kasi parang may tumataas yung cravings ng mga tao ng real connection between people. And somehow, and I think that's where napakagaling mo talaga. The art that you produce. It creates connection. It provides meaning sa mga tao. Like one, I think I've seen that shirt a lot of times dito sa studio, sa office namin. Maraming nagsusuot niyan. Bad days are temporary. Like, it's your art, but at the same time, parang it humanizes people na hindi nila nakukuha sa social media. Now, ako curious ako sa'yo. Kasi, for you, naging business mo na to. Right? For some, natatakot sila na gawing business yung passion nila. Yung art nila. Paano mo mababalance yon? Or paano mo siya mababalance? Like, yung passion mo or yung puso mo para sa art and then at the same time, making a living out of it? Actually, madali lang talaga eh. Madali lang naman siya kasi, well, first, kailangan maging honest ka rin sa community mo. Alam mo yun, na sabihin mo na, syempre, kailangan ko to para makapag-provide ako sa pamilya ko. Diba? Yung kilala ko naman yung community ko, naintindihan nila ako tungkol doon. Tsaka, pangalawa, personal work. Kailangan lagi ka merong personal work para, ano mo yun eh, anchor mo yun eh. Diba? Na meron na, kumbaga, meron akong, hindi naman fast food, pero meron akong ganito, pero meron din akong specialty na sa akin to, para nahihiwalay mo. Halimbawa, may shoot ka na commercial, nagagalit ka kasi pipicturean lang sa akin, ganun lang, pangit, di ko trip. Alam mo yan? Pero binayaran ka nila para gawin yun. So, feeling ko kung meron kang personal work, may sarili kang photography or art series na ginagawa mo para sa sarili mo, mas confident ka na hayaan mo lang na kung anong gusto mong gawin ko, di gagawin ko. Pero meron kasi akong para sa akin eh. So, anyway, yun lang yung tungkol sa personal work. Pero yung sa brand, para, may mission lang din kadapat eh. Alam mo yun? Kumbaga, yung sa brand, hindi lang naman siya para to make a living out of it, di ba? Kumbaga, gusto ko rin. Gusto ko talaga. Kaya ako ginawa yung Bad Days Are Temporary. Kasi, ang nagumpisa niyan, may bumabati sa suot ko ng mga tao. Kunyari, yung cup ko, na magte-thank you. Oy, thank you Kasi, nabasa niya lang. Na nasa kabila ng bus or nakasabay mo mag-commute, nakasabay mo sa grocery. Parang yun yung naging idea ko na, sige, gawa nga tayo ng mga damit na mababa, na para, hindi lang para sa'yo, pero para din sa mga taong makakita sa'yo. Na parang mababasa nila yun, na parang, kunyari may shirt na, one day at a time, parang ganyan na. May lalapit lang sa'yo na, uy, wala lang, thank you, na basa ko yung t-shirt mo. Yung mga ganun lang. Actually, doon siya nagsimula. Tapos, nagkaroon ng demand, syempre. Parang, uy, gawa ka pa, ganyan. So, ginawa na namin. So, nauna yung mission talaga. Na parang, or parang it's more of like, ay talaga, may natawa kayo. Sige. Nakakagulat din siya eh. Na alam mo yun, una ginawa mo lang siya. Totoo nga lang, sample lang siya eh. Pero may nakakita na parang, uy, solid yan Parang gano'n So, ginawa namin. Tsaka naniniwala ko, yung pagka may sinuserve ka naman na community through your passion or yung art mo, hindi ka rin naman nila bibitawan eh. Tutulungan ka rin nila eh. Alam mo yun, naintindihan nila eh. Diba? Kahit magpo-post ako kinabukasan ng collab with brand, diba? Hindi naman sila, ano ba yan? Puro, ano yan? Nagpo-post ng brand. Hindi sila gano'n. Naintindihan nila yun na okay, meron siyang, ibig sabihin, nagtatrabaho siya. Kailangan niya. Diba? So, siguro maging open ka lang na ginagawa ko. Nakikita naman nila yung family ko na, alam mo yun, na ito yung ginagawa ko. May trabaho rin naman ako sa Amerika. Meron din dito. So, kung
yun nga yun eh, nagigets naman nila eh. Yeah. Ako, masaya na ako sa community ko eh. Pero kung lumalawak siya, mas okay. Parang ganun. Hindi ko alam kung nasasagot ko yung mga tanong mo. Ang ganda nung sinabi mo na, una, kailangan talaga meron kang personal work. Parang, yes, sige, trabaho ka dyan. And I think for me, that's why I really relate to it. Parang there came to a point, I think last year yon, parang na-build ko yung system ko sa content creation. Dati ako yan mag-isa. Like, ikang camera, shoot ka, mag-isa mo, ganun. Ikaw edit, ganun. Tapos, nung natutunan ko yung sistema, naka-build ako ng team, na ipasa ko sa kanila. Pero at a point na parang kahit araw-araw ako may post, tinatamad ako. Sabi ko, bakit ganito? Kasi pala, naging trabaho na siya. Yeah, When I was starting, it was an art form for me. Gigil eh, no? Oo, na parang hindi may puso yung bawat gawa. Ngayon, kahit nakapikit ako, may content na nalalabas. Kaya nakarelate ako. Ang ganda ng advice na yun, na kailangan may personal parang creation ka pa din. Versus, ito, trabaho lang to. Alam mo yun, na parang ito, rhythm, the usual thing for the business kasi you have mouths to feed. Pero at the same time, para hindi mawala yung, parang ako for me ngayon, nakuha ko, para hindi ka ma-burn out. Yung apoy mo eh. Oh. Kailangan, fuel mo pa rin yung art na yeah, ano talaga ako, pati yung sobrang fascinated ako sa idea na, kunyari sila Steph Curry, paano pa to magcha-champion? Alam mo yun? Meron ka ng 4 na championship, tapos sa kanya na lahat. Alam mo yun? Saan ka pa kukuha nung drive para manalo ka pa? Parang ganun. So, yeah, lagi ko silang tinitignan. Pinag-aaralan, marami akong taong pinag-aaralan actually. Yeah. Kung paano nila yung nagagawa or yun nga, yung, kung ano yung mentality nila. Parang ganun. Nakakatuwa na inaaral mo talaga yung mga great people, no? Seryoso. Talaga. Magandang habit yan, guys. Pick up nyo yun. Ako may tanong ako about sa art mo. Kasi, again, most of, yung bad days are temporary. And then, you also produced a book na collection. Sinasabi talaga sa akin, ate, pupunta si Jello, yung libro niyan, like collection ng mga tao, tapos ikaw yung nagpauso ng ganong klaseng art form. Like, sobrang curious ako. Paano mo yun naisip? Like, paano siya dumating sa'yo? And then, my question is, how do you... Meron ka bang practice sa pagiging creative? Or is it more of like, dumarating lang siya? Or how do you prompt yourself to become creative na kaya mong saluhin yung mga ganong ideas? Ang galing talaga. Sige, solid yan. Ganda ng tanong. Okay ba audio? Sorry, nagtrabaho kasi ako sa prod eh. Sa storyline eh. Kaya alam ko pag may ambulansya. Dito sa podcast kasi walang edit masyado. Pag rinig niyo yan guys, yan, freebie niyo yan, marinig niyo yan. So sa prod, pag may dumadaan na ambulansya, minsan tumitigil. Kasi audio eh. Anyway, ayun. Ipaikliin na lang natin. Alam naman nila na yung kwento. Pero ayun, pagdating ko na Amerika, first 3 years, pinaka malupit na, sabi nila pag immigrant ka, yun daw yung mga pinaka malulupit na taon mo eh. Kasi pinaka mahirap yun eh. Adjust, ganyan. So, kamusta? Parang bad trip si boss eh. Okay lang yan. Ipasok na lang yung ads muna. Oo nga, yung last episode natin may ads, di ba? May nag-comment, uy, may ads ka na. Oh. First time namin maglagay ng ads doon sa last episode. So, okay yan. Anyway. Okay. So, paano nangyari yung art na yun? Actually, una sa lahat, di ko pinauso naman yun. I'm sure marami nang gumawa nun. Pero, gusto ko lang kwento kung paano siya na form, no? Yung style na yun. So, ayun, pagdating ko na Amerika, sobrang challenging. 3 years na delay pa yung papel ko. So, bawal ako magtrabaho, bawal ako lumipad. So, ang ginawa ko lang, ayun, may extra sa cafe, dishwasher, kung ano-ano. Tapos, pero nagsushoot pa rin ako ng pictures. Tapos nauwi siya sa... Siyempre tumatagal ka, natututo ka mag-communicate, nakakausap ko na yung mga tao. So yung portraits lumalalim na. Kahit wala pang words.
Pero nagkaroon na rin ng time na yung kinukunan ko ng picture, pag may sinabi silang maganda, pinapasulat ko na yung sinabi nila na yun, tapos nilalagay ko dun sa picture. Ayun, tapos may na-meet ako na isang siguro undocumented immigrant siya na Pilipino. Tapos sabi ko, picturean kita, ganyan. Tapos sabi niya, sige, pero pwede ba nakatalikod, walang muka? Siguro kasi nga, undocumented siya. Tapos yun, sinulat niya doon na, hello ma, kamusta kayo? Sana okay kayo lahat, huwag niyo akong intindihin, okay lang ako dito sa US. Parang ganun. Ayun, yun yung nagbigay sa akin ng idea na malakas yung impact no ng letrato na nandun na yung salita. Tapos pag anonymous, mas malakas no. So ayun, nagtanong lang ako sa Instagram, what are the things you wanted to say but never did. Tapos ayun, 2020 nagkaroon na ako ng work permit sa wakas. Pero ang pandemic, so bawal na ulit ako mag-work kasi photographer, di ba? So, ayun, medyo tinake ko nga siya as parang sign mula sa Diyos na tigil mo na yan, men. Alam mo yun, parang baka kailangan mo na talaga magtrabaho ng yung wala, yung totoong trabaho, parang ganun. So, ayun, dapat tapos na. Sabi ko sa asawa ko, sige, mag-apply na ako ng kung ano-ano. Tapos, sabi ko, benta ko yung cameras. Ito na yung, para makadagdag ako sa'yo. Kasi nga, pandemic eh. So, ayun. Tapos biglang, naalala ko lang yung project na things you wanted to say. Tapos, sinulatan ko na yung mga film photos nung mga sagot sa akin. Tapos, ayun, nung nahalaman ko na kung paano siya gawing anonymous, kasi nung una, mga 30 letters lang natanggap ko eh. Pero nung nalaman ko na paano siya gawing anonymous, naging 80, tapos parami ng parami. Diba? Ngayon, 300,000 na yung letters na natanggap ng 300,000? project na yun mula sa kung saan lupalop ng mundo. Talaga? Sobrang poetic niya kasi ginawa lang siya sa loob ng maliit na kwarto. Weird siya, men. Kasi, ko siya eh. Last hura ko siya eh. Kaya nga, nilaban. Last hura ko yun eh. Na parang, na nga eh. Naisip ko na, wala, parang legend ka na lang sa Pilipinas na, uy, dati may photographer dito eh. Tapos nag-Amerika. Tapos hindi na namin alam kung ano nangyari. Parang gano'n. Nung time na nag-Amerika ka, meron ka nang na-build na pangalan dito or sa industry at least, di ba? Nag-photography. So, yun na, papunta ka ng dito ka sa Pilipinas, you're getting the groove. Then pumunta ka sa States. And then, that project was kind of like the last. Sige, last try natin. Last straw. Binenta mo na yung cameras mo nun? Wala na? Hindi pa. Hindi pa. Ano pa lang? Sinabi mo pa lang. Sige, benta na natin. Ganun. Tapos ginawa ko yung project. Tapos naalala ko na parang iba yung reception sa kanya ng audience na parang solid to parang gano'n. So parang ako, uy, okay, sige, gawin natin to, ganyan. Yeah. Nung una, ego pa siya eh. Kasi syempre, ang tagal kong wala eh. Tapos nung dumating siya, parang aminado ko na siya eh, naging egoistic yung pakiramdam ko eh. Na parang alam mo yun, para ako yung nag-umpisa nito. Tapos 10K na yung followers ko Alam mo yan, yung may ganun ka na paniniwala nung panahon na yun. Na which is pag binabalikan ko, okay lang naman siya. Part naman siya ng pagiging artist siguro. Pero yan, na-feel ko talaga yun nun.